konti-konti namin dito ha. Shoutout po sa mga mga young married woman. Thank you bro. Yeah, sige mo na. Shout out. Tingin-tingin lang muna kayo. Wala kaya ta. Tingin-tingin lang muna kayo sa Hindi, wala pang ano. Tatapit. Tatapit. Panginoon, salamat po sa kain na kumakain sa aming harapan po. Salamat po sa lahat po ng nagdala, nag-prepare. Salamat po sa kakain po namin ito. Salamat po naging kalakasan po namin ito sa buong gabi hanggang sa kinabukasan, Panginoon. Salamat po na pagpalain niya po ang bawat isa nandirito ngayon. Nasa aming harap na nagkatipon-tipon po kami sa pangalan niyo, Jesus. Pagpalaan nyo rin po ang mga kasamahan po namin wala ngayon. Gabayin nyo po ang bawat isa na wala ngayon dito, nasa mga naglalakbay o tatrabaho man. Gabayan at pagpalaan nyo po sila, Panginoon. Cover them by your protection, by your precious blood. Gaya din po, Panginoon, kaming nandirito, Panginoon, nagkakatito sa pangalan mo. Patuloy nyo po kami pagpalain, gabayan. Lalo na po ang aming mga pamilya na sa aming mga tahanan ngayon. Patuloy nyo po silang gabayan at pagpalain, Panginoon. Covered us, Lord, by the mantle of your protection, by your precious blood, Panginoon. Ikaw ang siyang mangunat mga ibabaw sa pagtitipunan namin ito sa aming harapan na nakakainin namin. Bless niyo po ang bawat isa. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sige. Game. Meron. Meron. Nood yan, nood lang muna kayo ha. Ilang yung magagawa nyo sa ngayon. Nakatikim na ako ng adobong rabbit ni Pastor. Sarap na. Paghugas na lang. Ay no, Meron doon. ay no, kano. Kailangan ko walang ako. Dikit lang to. Sige.
Alas 8 na, alas 9 na to. Walang talata. Tapos ay coffee na tayo. Kopi. Pag nag-coffee, alam na natin kasunod yun eh. Wala kang katulad. Yan. Sige. Pagkain natin yan. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Itin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Ang naisip ng puso ko, ang naisip ng puso ko, ang naisip ng puso ko, sa piling mo. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Dahil, Opo, Panginoon, yan ang awit namin. Lord God, sa habang panahon, Amen. wala nga po kayong katulad. Hindi po na din kayo maikukumpara. Wala pong kapantay ang inyong kadakilaan. Wala kaming maitutulad po sa inyo. Lord God, ngayong gabi po, nais namin sulitin po yung aming banding. Salamat po dahil nabusog po kami kanina sa mga pagkain. Kaloob po ninyo sa amin. At ngayong gabi, hayaan niyo po na maghiwa-hiwanay kami mamaya. Meron kaming baon na salita nito na amin pong aangkinin. Ito magtuturo sa amin, papakita sa amin, Panginoon, kung gaano po kahalaga sa amin ang mamalagi po kami sa presensya niyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa lugar na to. Balutin niyo kami ng iyong dugo. We invite the presence of the Holy Spirit. Amen. Sabi po ng salita ninyo, saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon sa inyong pangalan, ay nandoon ka sa kanilang kalagitnaan. And then we welcome you, Lord God, in this place. O Lord God, Panginoon, ganun din po sa mga bagay na nasabi namin, naisip namin, mga nagawa namin, na salita na hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami. Panginoon, pakalinisin mo ang labi namin, isipan namin, ang aming damdamin, ang aming puso, Panginoon. At ang nais namin manahan dito ay ang katuwiran mo, kabanalan mo, Panginoon, sa aming pong buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Pupuri ka na yung sinasamba. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yes, God. Isang talata po ating basahin dito sa 2 Samuel, 2 Samuel chapter 3 verse 1. Okay. It's all about the story of King Saul and and David, no? 2 Samuel 3:1. Nakita na po ay sabi po tayo ng amen. Praise God. Okay? Kaya po aking basahin sa ASND at mamaya ay babasahin ko po ito sa NIV.
Okay? Sabi rito, iyon ang simula na mahabang labanan sa pagitan ng mga matatapat na tauhan ni Saul at ni David. Lumakas ng lumakas ang grupo ni David, pero ang kay Saul naman ay humina ng humina. Yan yung pong basahin ko sa NIV. Sabi po rito, the war between the house of Saul and the house of David lasted a long time. David grew stronger and stronger, while the house of Saul grew weaker and weaker. Yan. So, pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita. No? Dito, makita natin ang dalawang karakter. Sino yun? Si King Saul at saka si David. Yan. So, nagkaroon ng gap sa pagitan nilang dalawa sapagkat itong dalawang ito ay parehong piniling maging hari ng Israel. Amen. Ang nauna ay si King Saul. Pero ang sumunod na inanoint ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Samuel ay walang iba kung hindi si David. No? Hindi pa hari si David noon. David ay isang pastol ng tupa ng kanyang ama. No? Ang tatay niya si Jesse. Ang kanyang mga kapatid ay mga sundalo ng Israel yan, kasama ni King Saul sa labanan, doon po sa Gilgal, no, kung saan nandoon si Goliath, no, yung isang Pilistino na napakalaki, no, talagang giant talagang simula pala magkalaban na po yan, no? Philistine tsaka Israel, magkalaban na po talaga yan dati. So, bakit nagkaganon yung kanilang sitwasyon na dalawa? Sapagkat si Saul ay tinanggal na bilang hari ng Diyos. Ayan. Anong ibig sabihin? Yung spirito ng Panginoon. Yung spirito kasi symbolizing the anointing of the Lord. Sabi ng Bible ay tinanggal na kay Haring Saul. Anong dahilan? Sapagkat si Haring Saul ay naging masuwayin siya sa Panginoon. Yeah. Naging masuwayin siya. Ang unang-unang kasalanan niya, nung nag-utos ang Panginoon sa kanila na lahat ng kanilang, yung isang lugar na pinakubkub sa kanila ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, huwag silang magtitira ng kahit na isang buhay. Maging mga tao, mga hayop, ay kailangan nilang lipulin lahat sapagkat yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero naging masuwayin si Saul nung makita niya maraming matatabang mga baka. Ang dami ng matatabang mga baka. So na-deceive yung isipan niya, thinking niya, pwede niyang ihandog ito sa Diyos. Pwede niyang ihandog sa Panginoon. No? Kaya sabi niya, wag natin patayin tong matataba. Ang patayin lang natin yung mga mapapayat, yung mga pangit, no? At ang pinaka-worst doon, yung hari mismo, iyon pa ang tinira niya. Ayan. Tinira niya yung hari kasi ang thinking niya, pagka dala-dala niya yung hari, bihag niya yung hari, sisikat talaga siya. Ayan. Sisikat talaga siya. Gagawin niya ring handog na bihag itong hari. Pero ang utos ng Panginoon, kailangang patayin sila. Walang ititirang buhay kahit isa. No? Kaya nung nagtira siya, diyan natin mababasa yung sinabi ng Bible na obedience is better than sacrifice. Sa 1 Samuel natin mababasa yan, no? Sabi ng Panginoon through prophet Samuel, sabi niya, ginawa mo ba lahat ang inutos ko? Sabi ni King Saul, opo naman. Pero narinig ni Propeta Samuel yung iyakan ng mga tupa, ng mga baka. Ano yung naririnig ko na mga iyakan ng mga baka, saka mga tupa. Pero alam naman na talaga sinabi ng Panginoon, pumunta ka sapagkat hindi sinunod ni King Saul yung kanyang pinag-uutos. No? Nangatwiran siya, sabi niya, nakita po kasi namin matataba yung mga baka. Pwede namin ihandog sa Panginoon. Pero
Sinabi ng Panginoon sa kanila, ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa sa mga handog. Yan. No? Ang puso ng Panginoon ay nasa pagsunod. Yan. No? Pag sinunod niya ng tama ang instruction ng Panginoon, higit pa sa handog ang kanyang ginawa sa Panginoon. Amen? So, he was rebuked by the prophet, no, ng Panginoon, at dahil doon, sabi ng Panginoon sa kanya, aalisin ko na sa iyo ang pagiging hari. At ang isa pang pinakamatindi niyang kasalanan, pagsuway talaga, naging masuwayin si King Saul. Isa mula sa araw na ito, I will remove the anointing from you. At kanino na ililipat ang anointing? Inutusan ng Diyos si Propeta Samuel na pumunta sa bahay ni Jesse at ang kanyang isang anak doon ay ihirangin bilang magiging hari. At sino yun? Si King David. Si David, no? Na nung pumunta si Prophet Samuel doon, ang istorya, ang nahan doon ay ang kanyang mga kapatid, ang mga matitipuno, mga sundalo ng Israel. Akala ni Samuel, yun yung pinili ng Diyos. Pero meron pang isa na wala doon. Kaya pala, nandun siya sa bukid at nagpapastol ng tupa ng kanyang ama. Kaya, sabi ng Diyos, hindi yan ang aking pinili. Huwag mong tingnan ang kanilang kakasigan. Huwag mong tingnan kung gaano sila kakisip, matipuno, sapagkat hindi ako nakatingin saan? Sa panlabas na kaanyuan. Nakatingin ang Panginoon sa puso ng tao. Kaya nung natapos na lahat, yung mga anak, meron pa ba ngayong anak na wala dito? At yun nga, meron pang isa. Yung pala si David na matapat, na nagpapastol ng tupa ng kanyang ama, ng kanyang mga magulang. Bakit ko sinaysay yung story? Para makita natin ang pagkakaiba, no? Nang inanoint ang Panginoon at doon sa hindi na doon sa inalisan na ng anointing ng Panginoon. Makikita natin ang sambahayan ni David ay lalong naging sabi doon, grew stronger and stronger. Pero yung household ni King Saul, ang sabi po rito, grew weaker and weaker. Anong ibig ko ano po ang gusto kong parating dito, no? Ingatan natin ang buhay natin sa Panginoon. Habang tayo ay umusunod sa Panginoon, ang ating sambahayan, habang tayo ay nandoon sa anointing ng Panginoon, ang ating sambahayan, katulad ni David, ay tatatag ng tatatag sapagkat ang Diyos ang magpapala. Amen. Pero pag pinabayaan natin ang ating relationship sa Panginoon, pinabayaan natin ang anointing ng Panginoon sa atin, si Saul, sabi doon, ang kanyang sambahayan ay humina ng humina hanggang sa lubusan na ito, malipol yung kanyang atang. Nawala ang sambahayan namin sa kanya. At ang pumatay sa kanya ay isang bata yung pumatay sa kanya. Yan, yung Pilistino na hindi nila pinatay, merong isang bata doon, yun lang yung sumaksak ng haring sa kanya para mawala yung kanyang lubusan. Kaya napakahalaga ng ating katapatan sa Panginoon. Hindi ibig sabihin hindi tayo magkakamali. Si David ay nagkamali din. Pero ang pagkakaiba nila ni King Saul, si King Saul ay nagmalaki sa Panginoon. Naging ma-pride si King Saul at napuno ng inggit ang kanyang puso, sa halip na mag-repent, sa halip na magpakumbaba, nabalot ng kataasan ng kanyang kalooban. Pero si David nagkamali. Pero anong ginawa ni David? Agad niyang inamin ang kanyang pagkakamali. At sa Psalms 51, basahin natin verse 11, ulit nakamali, and verse 12. Tingnan niyo yung panalangin ni David. Sana ito yung prayer natin, no? Sa ating buhay na huwag sana tayong
malayo sa presensya ng Panginoon. Praise God. Psalms 51:11 to 12. Ayan. Oo, tayo magkakamali, pero ang susi pag tayo ay nagkamali, agad tayong magpakumbaba sa Panginoon. Bakit? Kasi pag hindi tayo nagpakumbaba, lalayo ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Pakibasa nga yung 11. Verse 12, sige. Sinong gusto magbasa? 51:11 nung. Apo. Sige. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Amen. Verse 12. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Yan. Amen. Sa English, napakaganda, no? Ayun yung basahin ko sa English. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Yan. Yung nagkasala na si David, ito na ang prayer niya. Panginoon, huwag mo pong hayaan na ako ay mawalay sa presensya mo. Amen. Ang Espiritu mo, huwag mong alisin po sa akin. Bakit? Alam nyo, napakahalaga ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Bakit? Ang Holy Spirit po ang mag-empower sa atin. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng katuwiran, magdadala sa atin, mag-aakay sa atin saan? Sa kalooban ng Panginoon. Kaya, alam ni David ang hirap. Nakita niya si Saul No, nakita niya si Saul. Bagamat siya inanoint na ng Panginoon, pero alam niya na ang Diyos pa rin ang pumili kay Saul. Hindi niya kagad tinake over yung kanyang pagiging hari. At nakita niya kung gaano kahirap na iniwan na siya ng Espiritu ng Panginoon. Amen. In fact, si King Saul, kumakain na siya ng damo. Merong time na damo sa parang at kinakain niya. Nawala na yung katinoan niya talaga. Ganun pala nangyayari, no? Ganun kahirap yung pag tayo ay nalayo sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga nung prayer meeting, no? Apart from the presence of God, gugulo ng gugulo ang buhay. Amen. Amen. No? Dati magulo. Nakilala mo ang Panginoon at iniwan natin ang Panginoon, lalong gugulo ang ating pong buhay. Amen. Amen. Sabi, magiging worse pa yan kaysa sa nung hindi mo pa kilala ang Panginoon. Bakit? Pagpipiestahan ka ng pagpipiestahan ka ng mga demonyo, pagpipiestahan ka ng mga kampo ni Satanas. Na yung dating ginagawa mo na pinag-uusapan natin kanina, yung mga taong antitindi ng mga pinagdaanan, no? Mas matindi pa mga sa atin. Walang iniwan niya doon sa pinalayas na demonyo, tapos bumalik siya na nakita niya na empty pa rin yung puso, walang pumapalit, hindi pinalitan ng presensya ng Panginoon. Sabi doon, babalik yon. Pero bago bumalik yon, tatawag pa ng 10 at sasabihin nun, sumama kayo sa akin, pumunta ulit tayo doon sa dati kong tirahan. Bakit? Kasi walang laman, walang nakatira. So dati isang demonyo lang, nagsama pa ng 10. Paano hindi gugulo yung buhay no? Lalong mas matindi ang magiging buhay no? Amen. Amen. Kaya dito, napakahalaga niya. Kaya sabi ni David, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Yan. Sana ganun din yung prayer natin pagka naramdaman natin na teka lang, malalayo na ako sa Panginoon. I-pray natin, Lord, huwag niyo pong hayaan na ako ay malayo talaga sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na mawala ako sa presensya niyo. Amen? No? Baba agad. Akong baba agad. Amen. Sino sa atin dito na naranasan natin yan? Ang hirap ng yun nga lang na wala kang pagsamba, no? Hindi ka na nakakagawa ng mga spiritual duty. Ang hirap Ang hirap. Yung sanay ka na presensya ng Panginoon ay parang katabi mo lang lagi. Si David kasi ganun siya. Kaya ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Bakit? Kasi very close ang kanyang puso sa Panginoon. Yung intimacy niya sa Panginoon ay napaka-tindi, lapit. Parang lang lagi niyang kausap ang Panginoon. Kaya nung nagkasala siya, naramdaman niya na
Hindi na niya nararanasan yung katulad nung dati na ang Panginoon ay parang napakalapit lang sa kanya. Kasi ang nagsiseparate talaga sa atin, kasalanan. Amen. Kaya ang kasalanan, iyan dapat ang ating iniiyakan. Amen. Hindi yung problema. Bakit? Pag tayo nasa Panginoon at lumalakad tayo sa katwiran ng Panginoon, ang problema ay hindi problema sa atin. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nandyan para saklolohan tayo. Pero kung ang mawala sa atin, presensya ng Panginoon, sino pa ang tutulong sa atin? Saan manggagaling ang saklolo natin? Diba ang sabi nga, saan manggagaling ang tulong? Doon sa Mount Zion, doon sa presensya ng Panginoon. Paano kung lumayo ng presensya ng Diyos? Amen. Paano kung manahimik na ang Panginoon? Kasi nagigrieve na siya, nalulungkot na siya. Ang Holy Spirit ay nagigrieve, nalulungkot yan. Amen. Kaya sabi, ang sambahayan ni David ay lalong tumatag ng ganito. Grow stronger and stronger. Amen. Pakisabi sa katabi, kung mahal mo ang pamilya mo, huwag kang lalayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Kung mahal mo ang asawa mo, mga anak mo, huwag kang lalayo sa Panginoon. Bakit? Yung palang malapit na malapit sa Panginoon, ang kanyang sambahayan, patatatagin ng Panginoon. Amen. Pero kung ating pamilya, malayo tayo sa Panginoon, pati sila ay madadamay. Amen. No, yung sambahayan ni Saul, nadamay naubos ang kanyang sambahayan. Kahit yung pinakamatalik na kaibigan ni David, sino yung pinakamatalik na kaibigan niya? Si Jonathan. Talagang best friend sila. Lahat ng secret sinasabi. Pero ang kanyang kaibigan ay nasawi din sapagkat sa ginawa ng kanyang tatay. Amen. Napakalaga sa atin bilang mga ama ng tahanan. Sa verse 12, restore to me, sabi dito, the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yan. Kaya ang prayer niya, Lord, nagkasala ko, pero ibalik mo uli ang galak ng aking kaligtasan. At ang espiritu mo, paghariin mo muli sa akin, upang ako ay maging matapat na sa iyo. Alam nyo, wala nang natala sa Bible, isang pagkakamali niya. Mula nun, hindi na niya hinayaan na ang kanyang buhay ay mapariwara, malayo sa Panginoon. Kaya nga tingnan nyo, nagmula sa lahi ni David, sino? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Yung genealogy ng ating Panginoong Jesus ay nagmula sa lahi ni David. Amen. Bakit? Pinili ng Diyos ang lahi ni David sapagkat si David ay naging matapat sa ating Panginoon. Amen. No? Talagang ang kanya naging saling lahi, naging stronger and stronger. At talagang hindi matitinag ang angkan ni David sapagkat sa kanya nagmula ang ating Panginoong Jesus. At ang paghahari ng Panginoon ay wala na makakatinag sa kanya. Amen. He is the King. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, mamamayani ang paghahari ng Panginoon. Amen. Kaya nawa, ngayong gabi meron tayong take away, no? Anong take away natin? Napakahalaga sa atin na ingatan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Yan. Huwag natin pababayaan. Kasi pag pinabayaan natin, maging ang ating pamilya ay madadamay pag pinabayaan natin ang relasyon natin sa Panginoon. Ang sarap na dadaloy, mga pagpapala ng Panginoon dahil tayo ay naging matapat sa Panginoon. Ating pamilya, ating asawa, no? Ay pinagpapala ng Panginoon. Ino pa, yung susunod na henerasyon pa. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Sige po, reflection. Baka meron kayong gustong i-share dyan. Biglang may nag-ilaw sa inyo habang kakapi tayo. Hindi ako magkape, bro. Busog na ako. Pampababa naman ang kailangan yun. Tumas na yung